Nang lumabas si Sejen, napanganga siya sa pagkakita na ang bukid ay wala ng mga dahon ng mais. Si Sejen at ang kanyang mga kaibigan ay tumingin sa kanilang bukid kung saan halos wala nang natira sa mga dahon ng mais na kanilang inilagay bilang mulch. Sinabi niya na sino man ang kumuha ng mga tanim ay talagang ginawa ito ng maayos. Kagabi, wala siyang narinig na kahit anong tunog na maghuhudyat ng presensya ng magnanakaw. Sinabi ng inang oso ang isang bagay sa kanya, at ang tagapamahala ng tore ay nagsalin para sa kanya, na nagsasabing marahil ito'y gawa ng mga masamang nilalang na may sungay. Nabigla si Sejen sa narinig tungkol sa mga nilalang na may sungay, at agad niyang naiugnay na ito ang parehong nilalang na naghukay sa kanyang bukid noong Blue Moon, at naisip niya na ito'y isang nakakaabalang sitwasyon. Gayunpaman, napanatag siya na sino man ang magnanakaw, kinuha lang nila ang mga berdeng dahon na nasa ibabaw at iniwan ang bukid na hindi naman nasira. Naintindihan ito ng itim na mandirigmang kuneho, ngunit nalungkot siya. Sinabi ni Sejen sa kanya na maaari nilang ibalik ang mga dahon ng kamatis mula sa kuweba at muling takpan ang bukid. Sinabi ng inang oso na palalawikin niya ang kanyang teritoryo at magsisimulang magpatrolya ng mas aktibo malapit sa hangganan simula ngayon. Nagpasalamat si Sejen sa kanyang ngunit hiniling pa rin na huwag itong magpakaabala ng sobra, at sinabing ang pagiging ligtas at malusog ay ang pinakamahalagang bagay. Habang umaalis ang inang oso, sinabi ni Sejen na ang pinakamabuting bagay ay walang nasaktan, at masaya na siya sa iyon. Gayunpaman, alam niyang kailangan nilang magpatupad ng mas mahigpit na mga hakbang sa seguridad. Naisip niya na talagang kailangan niya ng kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanyang sarili, at ang batang oso ay tinitingnan siya ng may pagtataka. Pagkatapos nito, nanatili muna si Sejen sa labas ng kuweba. Ang mga kuneho ay tinakpan ang koke ng reyna ng bubuyog ng mga dahon ng sibuyas upang protektahan ito mula sa direktang sikat ng araw. Isinasaalang-alang na ang reyna ng bubuyog ay hindi nag-iisa na nasaktan. Si Sejen ay nasa isang komportableng kutsan at isang maliit na higa na gawa rin sa mga dahon ng sibuyas. Nagpasalamat si Sejen sa mga kuneho sa kanilang tulong at sinabing magkikita silang muli habang pumapasok ang mga ito sa kuweba. Nakaupo siya sa ilalim ng isang malaking payong na gawa sa dahon ng sibuyas sa isang upuan na gawa rin sa parehong materyal. Ngayon ang araw na sa wakas ay maghahatid ang koken ng reyna ng bubuyog, at salungat sa pinaniwalaan dati, ang koken ay hindi kay Theo, kundi kay Sejen sa buong panahon. Nagpahinga si Sejen upang bantayan ang paghatch ng koken, at iniwan ang pagsasaka sa mga kuneho. Ayon sa sistema, kailangan niyang bantayan ang paghatch ng koken upang makuha ang pinakakapakinabangan. Sa paglalarawan ng koken ng reyna ng lason na bubuyog, malinaw na nakasaad na ang unang taong makikita ng reyna ng bubuyog ay kikilalanin bilang amo. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga bubuyog sa loob ng kuweba ay umabot na sa 200, at patuloy pa ring lumalaki. Kumakain si Sejen ng mga pinatuyong piraso ng kamote habang iniisip na kung ang pangalawang reyna ng bubuyog na maghahatid ngayon ay magpapalawak ng kanyang pugad sa labas ng kuweba, ito'y magpapalawak ng kanyang kapangyarihan. Ang isang panlabas na pugad sa ilalim ng kanyang kontrol ay sapat na upang pigilan ang anumang mga manloloob mula sa pagpasok sa lugar. Ang paghatch ng koken ay mas tumagal kaysa sa inaasahan, at si Sejen ay inaantok na sa paghihintay. Napagtanto niyang ang unang pagkakataon na nagpahinga siya mula sa pagsasaka ay naging malambot ang kanyang katawan, at dahil dito siya inaantok. Pinulot niya ang 2 uri ng bulaklak na kanyang dinala, at plano niyang iregalo ito sa bagong hatch na reyna ng lason na bubuyog upang magkasundo sila sa unang pagkikita. Nagtaka siya kung anong uri ng bulaklak ang mas gusto ng reyna mula sa 2 pagpipilian na mayroon siya. Nagpasalamat siya sa reyna ng bubuyog sa maagang pagkapanganak, ngunit naabot na niya ang kanyang limitasyon at nakatulog. Habang mahimbing na natutulog si Sejen, ang koken ay nagsimulang magpakita ng pagbabago. Nagsimula itong umalog at pumutok, at pagkatapos ay nagsimulang magningning ng maliwanag. Ang maliwanag na ilaw ng paghatch ng koken ay bahagyang natakpan ng mga dahon na nakatikip dito, at hindi ito napansin ni Sejen. Ang liwanag ay humupa, at isang maliit na braso ng bubuyog ang lumabas mula sa ilalim ng mga dahon. Ang bagong hatch na kaibig-ibig na reyna ng bubuyog ay itinapon ang mga dahon habang siya'y naupo sa kanyang komportableng higaan at naginat. Ang bubuyog ay lumingon at napansin ang kanyang mga pakpak na kumakampay. Pinilit niyang kontrolin ang pagkampay at nagawang magpalipad sa hangin. Lumipad ang bubuyog papunta kay Sejen na natutulog, at nagulat siya sa mukha nito. Sapat na iyon para makilala niya si Sejen bilang kanyang amo, at ang sistema ay nagpakita ng mensahe na ang pangalawang henerasyon ng reyna ng lason na bubuyog ay kinilala si Sejen bilang kanyang may-ari. Ang bubuyog ay sumampas sa dibdib ni Sejen habang siya'y masayang sumisigaw.
Pagkatapos, napansin niya ang mga bulaklak na hawak ni Sejen, at labis siyang natuwa na nagdala ang kanyang amo ng mga bulaklak para sa kanya. Habang pinapanood ng bagong reyna ng bubuyog ang mga bulaklak, ang kanyang ina ay lumabas mula sa kuweba upang siya'y makita. Binati ng orihinal na reyna ng bubuyog ang bagong hatch, at naguluhan ang bagong reyna. Sinabi ng unang henerasyon ng reyna ng bubuyog sa kanyang anak ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol kay Sejen, na karaniwang sinasabing siya ang kanyang daddy, at naintindihan niya ito. Pagkatapos, ang dalawang reyna ng bubuyog ay lumipad sa kalangitan at nagsaya sa paligid ni Sejen. Doon, ang pangalawang henerasyon ng reyna ng bubuyog ay yumuko sa kanyang ina upang magpasalamat sa lahat ng itinuro sa kanya, at pagkatapos ay lumipad patungo kay Sejen. Siya'y sumiksik kay Sejen habang natutulog ito, at nagising lamang si Sejen pagkatapos na lumipad na ang reyna. Agad na nagulat si Sejen nang magising siya at nakita ang mga mensahe ng sistema na nagsasabing ang reyna ng lason na bubuyog ay naghatch at kinilala siya bilang kanyang may-ari. Dahil dito, tumaas ang kanyang kasanayan sa pag-aalaga ng bubuyog at nadagdagan ang antas nito. Gayunpaman, nalilito si Sejen dahil na-miss niya ang lahat ng ito. Tumingin siya sa paligid, nagtataka kung nasaan ang reyna ng lason na bubuyog dahil wala ito sa kanyang higaan, at natatakot siyang nawala ito. Sa kabilang banda, si Ox number 3 ay nakarating na sa kanyang teritoryo, at ipinakita niya ang mga berdeng dahon ng mais sa kanyang boss. Nahihirapan ang boss na maniwala na ang ganoong kasariwang damo ay natagpuan na iniwan lamang sa lupang katabi ng kanilang teritoryo. Muling pinagtibay ni Ox number 3 ang kanyang sinabi. Ang boss, ang itim na Minotaur, ay iniisip na ito ay ibang klase ng damo kumpara sa nakita nila noong nakaraan. At ang ibig niyang sabihin ay ang kamote. Inaangkin niya na ang damo na ito ay hindi niya pa nakikita noon at itinuturing niya itong masyadong maliit para ibahagi sa iba. Gayunpaman, humihingi ng paumanhin si Ox number 3 sa kanyang kapitan, na nagpapahiwatig sa kanyang tiyan na hindi niya napigilan ang sarili, at kinain ito ng mag-isa. Walang magawa ang itim na Minotaur kundi patawarin ang kanyang alalay dahil likas na ugali ng mga Minotaur ang magkaroon ng malaking ganang kumain. Pagkatapos ay tinikman niya ang dahon ng mais, at ang unang napansin niya ay ang matamis na amoy nito. Sa kanyang unang tikim, parang may mga paputok na sumasabog sa kanyang panlasa. Sumigaw siya na ang damo ay sobrang sarap at pinupuno siya ng enerhiya. Hindi nag-iisa ang itim na Minotaur. Pinuri ng itim na Minotaur si Ox number 3 na sinasabing nagawa niya ito, ngunit nagulat siya sa kanyang pagiging biglaan. Sinabi ng boss na kung marami silang ganitong klaseng damo, baka maibalik nila ang kasaganaan sa kanilang tuyong lupain. Ngayon, siya ay nagtataka kung ano ang nangyayari sa kagubatan. Sa kanyang kaalaman, ang kagubatan ay isang inabandonang lugar, at ngayon ay natagpuan doon ang ganitong klaseng matamis na damo. Hinihinala ng itim na Minotaur na may mga pagbabago sa nangyayari sa ika-79 na palapag ng hindi niya namamalayan. Kung siya lang ang masusunod, nais niyang pumunta sa kagubatan mismo. At nais niyang alagaan ang maraming halaman hanggat maaari. Ngunit hindi niya maaaring iwanang walang bantay ang waypoint. Lalo na't hindi niya alam kung gaano karaming damo talaga ang nandoon sa kagubatan. Sinabi ng itim na Minotaur na dahil limitado ang oras na maaari siyang umalis sa waypoint, kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Muli niyang inutusan si Ox number 3 na hanapin ang eksaktong pinagmulan ng damo na kanyang dinala kani-kanina lang. Naniniwala siya na kung ito ay nakahandusay lamang sa lupa, maaaring marami pa nito doon. Inutusan niyang alamin ang pagkakakilanlan ng tao sa likod nito kung ito ay sadyang itinanim. Ngunit nais ni Ox number 3 na magsabi ng isang bagay bago tanggapin ang misyon. Sinabi niya na bago niya tanggapin ang misyon, nais niyang magpahinga ng saglit. Siya ay inaantok at ipinapalam sa kanyang kapitan na marami siyang kinain pagkatapos ng mahabang panahon. At dahil dito siya ay nakakaramdam ng food coma. Hindi papayagan ng itim na Minotaur na siya ay magpabeye. Kaya't siya ay pinapaalis sa pamamagitan ng pagbabantang iwas-iwas ang kanyang palakol. At si Ox number 3 ay agad na tumakbo palayo. Samantala, si Theo ay nasa ika-38 palapag, at siya ay masiglang binabati ng mga tao na sabik na naghihintay sa kanyang pagdating. Nagmamadali silang lumapit sa kanya at tinanong kung bakit siya huli. Si Theo ay smug na humingi ng paumanhin, sinasabing may nangyari na naging dahilan ng kanyang pagka-late. Ngunit ipinapalam niya sa mga tao na, bilang pambawi, nagbebenta siya ng espesyal na Magic Cherry Tomatoes ngayon. Tinanong siya ng mga mangangaso kung ano ang ibig niyang sabihin doon dahil ang Magic Cherry Tomatoes ay espesyal na nga. Sinasabi ni Theo sa kanila na sa pagkakataong ito, mas maganda pa ito kaysa dati. Kumuha siya ng isang cherry tomato at malakas na idineklara na sa pagkakataong ito, nagdala siya ng D-grade magic cherry tomato.
Para ibenta, ang information window ng cherry tomato ay malinaw na nagpapakita ng kanyang grado. At pinahabang shelf life, at ang mga mangangaso ay nagulat sa kanilang nakita. Gayunpaman, si Sue ay nakatuon lamang sa kung gaano ka-cute si Theo. Kinuha ni na Kim Dong-shek at ang kanyang Phoenix Guild ang mga kamatis at binasa ang kanilang information window ng detalyado at nalaman na ang D-grade cherry tomatoes ay nagbabawas ng 20 gramo ng taba. At ang mana boosting effect ay nadouble pati ang shelf life. Si Dong-shek ay nagulat sa unang pagkakataon na nakita niya ang D-grade cherry tomatoes. Iniisip niya na ang cherry tomatoes ay ganito. Maaari siyang kumain at mag-imbak ng katumbas na dami ng cherry tomatoes kumpara dati. Pagkatapos ay inilabas ni Theo ang mga balde na puno ng cherry tomatoes at idineklara na ibebenta niya ang mga ito. Sa tig 400 units bawat isa, at isang kabuoang 2,000 magical cherry tomatoes. Agad na nagsimula ang pagbid at tumaas ang presyo hanggang 70 tower coins para sa 400 tomatoes bago. Ideklara ni Theo na naibenta na ang unang batch. Matapos maibenta lahat, nakuha ni Theo ang pera para sa kanyang bentahan. Masaya niyang niyakap ang mga pouch ng pera, sinasabing sa bentahang ito. Ang kabuoang dami ng kanyang bentahan ay umabot na sa higit 1,000 tower coins. Siya ay tuwang-tuwa na maaari na siyang maging isang veteranong wandering merchant. Tumatawa si Theo, sinasabing kapag siya ay naging veteranong wandering merchant, mawawala na ang mga restriction sa description ng mga item na kanyang ibinebenta, at hindi na niya kailangan itong itago kay Sejen. Pagkatapos, lumapit sa kanya si Sue para magpa-picture, at ang sobrang kumpiyansang si Theo ay nagsabi na siya ay magpapatuloy sa susunod na negosyo bilang isang veteranong wandering merchant. Arroganting sinabi niya sa mga tao na pumila sa harap niya para hawakan ang kanyang mga paa at magbigay sa kanya ng gantimpala para doon, ngunit siya ay nagulat nang makita niyang si Suha lang ang nasa harap niya. Nagulat si Theo at tinanong siya kung bakit siya nag-iisa habang siya ay tumitingin sa paligid. Nais niyang malaman kung talagang wala nang ibang tao doon, at sumagot si Suva na dahil nagtagal siya ng sobra, kaya ang mga tao na naghihintay sa kanya ay walang nagawa kundi bumaba ng tower. Natulala si Theo sa narinig, at ito ang unang pagkakataon na napagtanto niyang kaunti lang ang tao sa auction. Sinabi ni Suha na huwag siyang mabaigo at nag-alok na bigyan siya ng tourist, ngunit mukhang hindi ito epektibo kay Theo, na siya lang ang makapagbibigay ng tourist. Siya ay nasa isang slump at sinasabi na ang kanyang pagmamalaki ang nagdulot nito. Siya ay malungkot dahil gusto niyang kumita ng maraming bagay para kay Sejen at makakuha ng mas maraming sales cut time. Tinitingnan niya ang kanyang harapang paa, naniniwala na hindi na ito ang kanyang lucky charm. Ngunit biglang, dalawang babae ang lumapit sa kanya, at sinabi nilang sa wakas ay nakilala nila ang wandering merchant cat. Pinuri siya ng mga ito, sinasabing cute siya, at pagkatapos ay kinumpirma kung siya nga ba si Theo, ang wandering merchant, na maaaring kunan ng larawan. Nalito si Theo at tinanong sila kung paano nila nalaman iyon, at sumagot ang mga babae na nakita nila siya sa Instagram. Gusto rin ng mga babae na magpa-picture kasama siya, ngunit mas interesado si Theo sa malaman ang tungkol sa Instagram. Nagliliwanag ang kanyang mga mata dahil nararamdaman niyang may malaking kita na naghihintay para sa kanya sa ruta na ito. Kumpiyansang iniunat niya ang kanyang paa, sinasabing kung gusto nilang magpa-picture kasama siya, kailangan nilang magbigay ng gantimpala. Dito nagtatapos ang kabanata. Puno ito ng magandang balita para sa lahat. Ang bagong Reyna ay napisa at kinilala si Sejen bilang kanyang amo. Kahit hindi pa niya ito nakikita. Ang mga Minotauro ay nakahanap ng pag-asa para sa pagkain sa labas ng kanilang tigang na lupa. At si Theo ay sa wakas umabot na sa 1,000 tower coins na magpapahintulot sa kanya na mag-level up bilang mangangalakal. Subalit, ano nga ba ang jackpot na sa tingin niya ay nakuha niya? Hanapin natin ang mga sagot sa tanong na ito at iba pang mga katanungan sa susunod na video. Mag-iwan ng like at komento at samahan kami muli sa susunod.